Mayong aga mga abyan, magapamalandong naman kita liwat sang pulong sang Ginoo kag magabasa ko sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 beginning 9 up to 18 kag magabasa ko sa English version. Do your best to come to me soon, for Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to the Galatia, Titus to Dalmatia. Luke alone is with me. Get Mark and bring him with you, for he is very useful in serving me. Tychicus I have sent to Ephesus. When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, also the books and above all the parchments. Alexander the coppersmith did me great harm. The Lord will requite him for his deeds. Beware of him yourself, for he strongly opposed our message. At my first defense no one took part, all deserted me. May it not be charged against them. But the Lord stood by me and gave me strength to proclaim the message fully, that all the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil and save me for his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen. Kabay pa ng Diyos magapakamaayo sa mga pulong nga aton pagapamalandungan. Mga abyan, sa sininga aga magadala naman ako sang mensahe sang Ginoo kag kabay pa ini maka-inspire sa aton, labi na sa nagatubang kita sang mga problema sa aton pagpangabuhi. Hindi lamang sa aton nga pungsod Pilipinas but all over the world because of the coronavirus pandemic. Kakadamo gid sa aton nagapangamuyo nga ang vaccine ma-discover na para nga magamit sa pag-prevent sang spread sang virus. Ang Ginoo nga gamhanan nga Dios kag padayon siya nga nagapakigupod sa aton in spite of everything. Ang mga crisis sa aton pangabuhi umalagi lamang ini, but in the end all of us will become victorious because of Jesus Christ our Lord, nga nangin madinalag-on sa iya nga pagpangalagad sa mga katawhan bisan pas pagtuman sang iya nga misyon. Mga abyan, ang teksto nga ginbasa ko sa inyo nagasugid sa aton sang personal experience of the Apostle Paul when he was required to stand trial for his life before a Roman court. You know why? He was charged with sedition and was accused of being the leader of a group of insurrectionists. Amo ni ang pagtulok sa mga tao nga naging abot sa iya, and the outcome of the trial though was acquittal of the charges made against him. Kag tungod sini nagpadayon si Apostol Pablo sa iyang missionary work, but years later back in prison and facing almost certain death. Nag-reflect sa Apostol Pablo sa tong first trial niya kag nagsugid siya sa aton kung paano ang Diyos nagluwas sa iya. Kanami isnibla kung paano ang Diyos nagluwas, nagbulig sa iya. Ayan, relevant man sa aton nga pagpangabuhi kung paano ang Diyos nagluwas kag nagbulig sa aton. Kung aton eksaminon ang testimony ni Apostol Pablo, makita naton nga may tatlo ka paagi nga sa diin ang Diyos nagbuligid sa iya. Sa kasakuon sang iyang pagpangabudlay sa ginharian sang Diyos, sa pagpananom sa mga kaiglesiyahanan, sa pag-encourage sa mga kauturan, kadamo sa mga difficulties nga naengkwentro niya, mga trials siya pagtuo. Pero gasalig gid siya sa Ginoo. Kag tungod sini, luyag ko i-share sa inyo ang unang paagi nga sa diin ang Ginoo nagbulig gid sa kay Apostol Pablo, and I do believe that he will do the same for us. Kung ano man mga sitwasyon naton sa aton nga pagpangabuhi sa sini nga mga inadlaw. Ang una, ang Ginoo naghatag gid sang pinasahi nga grace para sa mga disappointments nga ginsugata ni
Apostol Pablo nga iya alagad. God gives grace for the appointments of life. Kag ini ginhimo niya sa kay Apostol Pablo. At his trial when he was called on to make a defense of himself against the false charges of sedition, si Apostol Pablo nag-declare, "No man stood with me, all men forsook me." Wala gid sang nagtindog sa akon. Tanan nga mga kilala ko, tanan nga mga kaupod ko except si Luke nagpursuk sa akon, pinabayaan nila ako. And the word forsook is the same word he used earlier in this chapter. Nga nag-describe sa aton sa mga actions ni Demas, kagkabalo kita nga si Demas isa sa mga fellow workers ni Apostol Pablo nga nagbiya sa iya sa hilikuton sang Ginoo tungod sang attraction sang kalibutan nga nadala siya. Kag mabasa naton ini sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. In the same way that Demas had deserted him, Paul's other friends also deserted him at his trial. Magatubang sa sang isa ka hukom, kag wala sang magabulig sa pagdepensa sa iya. No one stood with him. No one spoke up for him. Siguro may mga tao sadto nga nagapatigid nga si Apostol Pablo makasarang sa pagpangapin sa iya kaugalingon. Kay balo sila nga si Apostol Pablo hindi isa ka rebel. Kag initani nga mga tao should have attested to his innocence. But for some reasons, perhaps out of fear sa ilang nga kabuhi, they did not stand for his defense. Kag sa tiyon nga si Apostol Pablo nagakinanglan sang support kag encouragement. Everyone let him down. This had to be a great disappointment to Paul. Kag posible nga kung hindi siya kabalo magbaton sini nga mga hitabo siya kabuhi, it could have made him bitter and resentful. Pero wag kita sa may mabasahan sini nga mga balatyagon nga yara kay Apostol Pablo. He would not allow the fact that his friends had let him down, get him down. No. Tungod sang grasya sang Ginoo nga nag-upod sa iya, kag ining ginatawag nga grace of God sa mga disappointments sang kabuhi, nga na-experiencehan ni Apostol Pablo, na-experiencehan nimo, na-experiencehan naton sa aton nga mga sitwasyon, naghahambal ini sang pulong nga excellence or isa ka ugali sang tao nga kanami bala nga inspired sang mga ginhimo sa iya, kay balo sa iya kung ano ang dapat niya himuon labi na sa mga tao nga nagbiya sa iya kag kalipatan siya. Wala siya nagpabilin niya nagdumot sa iya kundi gintugyan niya ang tanan sa Ginoo. May tendency kita sa aton bala nga pangabuhi ka kung sa may mga tao nga nagahimo isang malain sa aton daw gina iban sa aton ay nagadumot, nagplano nga magbalos. Pero si Apostol Pablo lain. Tungod sa iya eksperyensya sa dalan sa Damascus nga nakabati sa sang tingog sang Ginoo nga naging turning point sa iya kabuhi. Saul, Saul, why do you persecute me? Kag kabalo siya nga sa Jesus. Naganto sa krus, kag bisan dito sa krus. Mga pagingabot sa iya, pagbiya sa mga kilala, iya bisan mga disciples niya. Nagpangabuyo siya, Father, forgive them for they know not what they do. Isa ka virtue, isa ka ugali, demeanor, nga pinasahi, nga kuntani, baliskan sining balatyagon ni Apostol Pablo po hindi because of the grace of God. Kaya tunga sang iya disappointment, ang grasya nga nagligon sa iya, ang grasya nga nagsustain sa iya. Kag may tendency sa aton nga nagabaylong aton mga ugali
sa mga tiun nga daw hindi maayo nga aton kahimtangan. Po si Apostol Pablo lain sa mga tao nga naghingabot sa iya, nagpakalain sa iya, nagdala sa iya sa korte, nag-akusar nga rebelde siya, nagalid sang mga gamo sa syudad. Na-maintain niya ang maayong ugali. Kagamunimbot ko silingon sa ginatawag nga grace of God, no? Of course, kaintindi kita sang grace ang Ginoo nga ginasiling nila amo niyang nagluwa sa aton mga sala, no? Of course, amo na siya, pero ang grace nga ginahambal diri nga nagasupport sa aton amo ning pinasahi nga balatyagon nga ara sa aton nga opposite bala sang tendency naton nga tawanon nga balatyagon. Ang iban sila nagagamit sa pulong nga being magnanimous to your enemies. Nga in spite nga ginimuan ka sa malain, maayo yang ginahimo nyo. Ina, grace of God, ina. Kag virtue, moral excellence, sa imo nga aksyon, sa imo nga pululungon, makapugong ka sa paghimo sa mga bagay nga makahurt sa tao, ina iya isang Ginoo na tanan nga panghikot sa aton tungod sa eksperyensya naton sa kay Kristo Jesus nga aton Ginoo nga una nga nagpatawad sa aton nga mga sala. Ayhan nakanotisya man ini si Apostol Pablo nga balatyagon ining grace ang Ginoo bala sa kay Stephen nga in spite sang ginhimo sa iya sa mga nangingibot. In fact, he was a witness there pero nagpangamuyo siya nga ang Ginoo hindi maghukom sa ila, gintugyan niya ang tanan. Kag ayhan laton ini sa balatyagon ni Apostol Pablo. So kung paano ang Diyos nagbulig sa iya, well, He gives him grace for the disappointments in his life. And He will do the same for us. Nga kita nagatubang sang mga trials from time to time, mga pagtilaw sa aton nga kabuhi. My friends, one of the sure signs nga kung isa ang hurt bala ara sa aton kag instead nga magpatawad kita, ginabalik-balik naton, gina-relieve naton, gina-rehash naton, gina-retell naton, balik-balik. We have not dealt with our hurts sufficiently, my friends, until we dismiss them first from our conversation and then from our minds. Well, ikaduha nga aton matalupangdan diri kag ko ni i-share sa inyo mga personal reflection ko sa pulong sang Ginoo. Makita naton ini sa verse 17. Nagasiling diri, but the Lord stood by me and gave me strength to proclaim the message fully, that all the Gentiles might hear it. So, ikaduha nga sa diin ang Ginoo nagabulig sa aton is that He gives us strength for the trials of life. Hindi lang nga grace, nga makapugong kita sang aton ko galingon, ma-maintain tang aton composure, ma-maintain tang maayo tang ugali, ang aton nga binatasan sa mga tao nga daw hindi nami ang mga pagtratar sa aton kuning Ginoo nagahatag man sa aton sang kusog, sa nagatubang kita sang madamo nga mga testings, mga trials sa aton nga kabuhi. Now let's go back to the Apostle Paul. While all his friends forsook him, Paul declared, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me. Kanami isang iyang pulong. Bisan pang ginbayaan ako sa mga amigo ko, ang Ginoo nagtindog upod sa akon, ka nagpabakod sa akon. Kanami sini nga mga ginhambal ni Apostol Pablo, kag relevant gid ini sa aton nga mga sitwasyon karon. That by me the preaching might be fully known, and that all Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. Mga abyan, ang pulong stood, as it is used here, means to stand beside another in order to assist them. Kag ang suod mo balang abyan, kung may mga pagtilaw ka, may mga difficulties ka, may ara nga nagatindog sa imo, magarantiya sa imo, magabulig sa imo, kagamuni ang ginabatyag ni Apostol Pablo sa Ginoo. The Lord stood with me to defend me, to help me. Now, mga utod,
sa aton nga padayon sa hilikuton sang Ginoo sa pagpangalagad sa iya paagi sa iglesia, pagtuman sang iya nga misyon. Aton gid dumdumon nga ang Ginoo wala iya spare sa kay Apostol Pablo sa trial, kundi nagupod siya kag nagpabakod sa iya. He did not spare him from it. He rather strengthened the Apostle Paul in it and saw him through it. Kagamo ina ang mga paagi kung kaysa sang Ginoo, mga butang nga kung isa gina-question naton siya, nagakatabo sa aton, gina-blame naton siya. Pero wala kita sang ginatawag mga utod immunity from trouble, samtang ari kita diri. Ginatilawan ang aton nga mga pagtuo, just like what happened to Daniel. The Lord didn't save Daniel from the lion's den. He saved Daniel in the lion's den. He shut the mouths of the lions to keep them from devouring Daniel. Amuman sa mga Hebrew children, God did not save the 3 Hebrew children from the fiery furnace. He saved them in the fiery furnace. Amuman sa kay David, God did not rout David around the valley of the shadow of death. God became David's shepherd and walked with him through it. Amuman sa aton nga Ginoo, God did not save Jesus from the cross. God glorified him and saved us through the cross. Mga utod, mga abyan, wala sang promisa ang Ginoo sa balaan nga kasulatan para sa iyang mga katawan nga sila exempt sa mga trial sa kabuhi. Kung kaysa may mga Kristohanon kita mabatian nga naga-experiensya sang severe nga mga attack sa lawas nila, balatian, aksidente, iba na wadaan sang mga trabaho, mga Kristohanon naton, mga kauturan, mga OFWs, labi na sining period of pandemic na nagpalauli, wala siguro kung ano sila diri sa Pilipinas, kay ti kadamo gid sa mga negosyo nga nagsira tungod sang virus, kag iban pa. Mga utod, strength and success are not fringe benefits that come with salvation. Wala nagakasuran nga kung ginluwas kita sa Ginoo, ti mangin successful kita, mangin maayo ang tanan para sa aton. We are promised no exemptions and no explanation for the trials of life. What we are promised is that the Lord will be with us in them and see us through them. Kagamuning inhambal ni Prophet Isaiah sa iyang mga pulong diri sa Kapitulo 43, versikulo 2 nga nagasiling, "When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee." So muni ang promisa sang Ginoo through the prophet Isaiah. Kag tungod sini sa eksperyensya ni Apostol Pablo, makita naton kung paano sa ginpalig-on, ginpabakod sang aton Ginoo sa tunga sang mga accusations leveled against him. Pero by God's grace, iya naagom ang kusog kag kabakod sang aton nga Ginoo. Kagamo man ni, that's how God helps us also. Now, mga utod ay katatlo diri kung paano ang Ginoo nagbulig kay Apostol Pablo kag sa aton man siya magabulig sa aton. Amo nga ginhatagan niya si Apostol Pablo sang paglaom bisan pa sa katapusan sang iya nga kabuhi. Kabalo kita nga ang background sini ang 1 and 2 Timothy mo ning katapusan nga libro ni Apostol Pablo sa madamo nga mga letters or epistles niya kanagahambal diri sa one time sa testimony niya. I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Kag mga utod sa malipot nga pulong, wala sa kibalo kung ano ang iya madagatan, ang sentensya sa iya kung pala buhian siya, kung patyon siya. Pero sa sulat niya sa Philippians chapter 1 verse 21 niya, "For to me to live is Christ
and to die is gain. Nangin paglaom niya ini nga buhi sa iya nga ngayara sa iya tagipusoon. And hope, according to the Bible, my friends, is not mere expectation. Hope is a well-grounded or well-grounded expectation for the future. So pamangkot, what then is our hope? Sa tunga sang ginatubang sang kalibutan nga problema, kag ang mga siyentipiko nagatinguha sa pagproducer sang vaccine tungod sang virus. Of course, kadamo na gid sa mga nagkalamatay. Sobra na 500,000 all over the world. Kag America leading sini sa number sa mga nagkalamatay. What then is our hope? Is it the hope of heaven? Si Apostol Pablo, pamatian natin, having affirmed that the Lord had delivered him out of the mouth of lion, he then declares, and the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto His heavenly kingdom. So, amo niya ang well-grounded kag ginatuuhan niya nga paglaom sa Ginoo. Hindi lang niya mere expectation, kundi grounded sa sini nga pagtukag may rason din siya. Ngang Ginoo magadala sa iya sa puluyan sa kalangitan kung ano man ang matabo sa iya. When Paul penned these words, his own death was imminent. Malapit na iya nga kamatayon. Kag early sa asini nga chapter, he had said, the time of my departure is at hand. As I mentioned earlier, he said, I have fought a good fight. I have finished the race. Paul had run out of time, but he had not run out of hope. He looks beyond his life and sees heaven awaiting him. Nagatulok sa siya kabuhi, hindi lang sa subong, kundi beyond sini nga kabuhi. Kaya nagatulok sa saunhan, sa kalangitan, nga may paglaom nga maagom niya, ini nga kaluoy, kag grasya, kag padya sang aton Ginoo. Time eventually runs out for all of us, my dear brothers and sisters. There is no problem, no difficulty, no circumstance so dark that God cannot turn the problem around. And that gives us hope, great hope of the future. And with that hope, we can cope. And so mga kauturan, amo ining mga bagay nga eksperyensyahan ni Apostol Pablo. Kung paano siya ginbuligan sang aton Ginoo, iya siya ginhatagan sining grace for the disappointments of life, strength for the trials of life, and hope for the end of life. Ang tanan sa sining nga kalibutan o malagi kag kita nagaedad, nagalain-lain ang kisang aton mga balatyagon, may mga ginabatyag kita sa sakit sa lawas, kag isang mudo tapiktado, pero kibalo kita nga initanan niya umalagi, kag ang Ginoo hindi gid magpabaya sa aton. Kag kung ano man ang nagahulat sa aton, tuuhan naton, kag ligunon naton ining aton pagsalig, ang aton pagtuo sa aton Ginoo, kag manluwas kay siya gid lang ang kasiguruhan, matudtuod nga kasiguruhan, kag buhi nga paglaom naton nga tanan, ang aton Ginoong Hesukristo. So, God gave Paul the grace for the disappointments in his life. He strengthened him for all the trials that he encountered. Kaginlig-on niya ang iya nga pagtuo, bisan pa sa katapusan sang iya nga kabuhi. Amoy ning mga pulong nga akon ginpabalandungan kag kabay pa nga ini nakalig-on man sa aton, labi na sa gatubang kita sa mga krisis sa aton pagpangabuhi. Mga biyan, salamat gid sa inyong pagpamati. Mga muyo kita, amay napon nga balaan, salamat sa imong nga pulong nga ikaw kaupod namon sa tunga sang mga trials sa kabuhi namon, labi na sa karon nga mga panag-on. Iban sa amon wala na sang trabaho, iban wala na gastuson, iban may mga masakit pa.
Pero kaangay sa imo pag-encourage sa kay Apostol Pablo. Lord, salamat gid. Siyang pulong agin pamalandungan namon kabay pa nga kung ano man ang amon eksperyensya mapabilin sa gihapon. Idang grace nimo sa amon nga wala nagabaylo sa amon mga ugali kundi maayo sa gihapon. Nga nagapamuot sa imo kag wala kami nagapakasala o kung nagapalayo sa imo tungod sa pagtilaw kundi all the more Lord magapalapit kami sa imo. Kag bisan pa si Apostol Pablo, subong agin strengthen nimo amo maning amon pagkilala. Nga hindi kami nagaisahanon kundi yara ikaw Ginoo nga magapalig-on sa amon, magasustain sa amon, kag magahatag sa amon sinang buhi nga pagtuo nga yara lamang sa kay Kristo Jesus. Ining amon pangamuyo sa ngalan sang amon manunubos nga si Ginoong Hesus kabay pa. Salamat gid mga abyan. Ini si Pastor Arman Coley nga nagasiling God bless you all. Amen.